A blessed good day mga ka-newbie. I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you one of the best trick technique in PowerPoint that everyone should know. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. This PowerPoint technique is a very powerful technique in PowerPoint na kung saan mas mapapaganda niya ang ating mga presentation. Kaya kinakailangan malaman nating lahat kung paano siya gawin at kung gaano kadali siyang gawin. So hindi ko napapatagalin pa, uumpisahan ko na. So first, open tayo ng ating mga PowerPoint natin. So kung mapapansin nyo, dito sa slide 2 at sa slide 3, mayroon akong dalawang example na litrato na gagawin at ipapakita at ituturo sa inyo kung paano ito gawin. Ngayon, sa litratong ito, umpisan ko muna dito sa una. First, in creating this presentation, this technique, kinakailangan pag-aralan nyo ang inyong image, no? So, gaya nito, nandito ang image natin. Mas nakakalamang itong malaking picture na ito sa ating image. Ngayon, ang image na ito, for example, this is a Makati City. So, kinakailangan lalagyan natin ng title yan, pangalan ng city, halimbawa. So, gusto ko hindi matatakpan itong building na ito. So, kinakailangan yung name papasok dito sa likod ng building na ito. Then, sa kabila, lalabas naman yung continuation. So, kung paano gawin yon, ang una nyong gagawin, i-duplicate nyo muna itong slide na ito. So, right-click nyo lang, then duplicate. So, mayroon na tayong dalawang image na magkaparehas. Then, doon sa taas, ang gagawin nyo, tatanggalin natin itong background. Kung paano tanggalin, click muna natin itong insert. Then, after you click insert, punta tayo sa shape. Then, select nyo itong object na to, itong freeform shape. So, i-click ko po yan. Then, i-drawing nyo po dito. I-drawing nyo doon sa building para kung ano yung part na tatanggalin nyo sa building natin. Okay? So, palibot ko lang. So, yan yung mga tatanggalin ko. Side. Then, you don't need na maging perfect ang shape. Ngayon, kung pagdating dun sa dulo, napansin nyo nag-ibang kulay. So, yan yung end point niya. So, i-click ko po siya at yan ang mangyayari. So, after nyan, next step na gagawin nyo, i-click nyo lang itong image, then press your shift key at i-click nyo itong isang object na ginawa natin. Then, after that, under the shape format, punta tayo dito sa merge shape at piliin nyo ang intercept. Then, kung mapapansin nyo, nabura na yung image natin at ito na lang natira. Next, punta tayo dito sa ating slide 3, yung isang kumpletong image. Then, magta-type tayo ng name. So, ang gagamitin ko ay let's say, si word art na lang para mayroong design. Okay, so for example, type ako Makati, tapos resize ko lang siya, home ko lang, then I'll change the size to 150. Oh, sorry, 1,150 lang, naging 1,550. Okay, so yan na siya. So ilalagay ko lang dyan. Then after that, mag-create ako ulit ng word art. Pwedeng text box, pwedeng word art ha. Then after that, ang i-type ko naman dito sa isa ay city. Then I'll change the size to 150. Then enter. So gusto ko dito siya sa baba ilalagay.
So kung one straight line siya, pwedeng diretso-diretso nyo na lang. So para may design, dito ko siya ilalagay sa baba. So i-move ko to ng konti sa taas. Tapos ito, so same font siya, same size. Then after that, ang gagawin nyo, punta kayo doon sa unang slide na tinanggalan natin. Then i-cut nyo po ito. Then balik kayo dito sa kumpleto at i-paste nyo po yung kinat nyo doon sa unang slide niya. So kung mapapansin nyo, nasa loob na yung name. Then after that, i-select nyo po yung name. Lagyan natin ng transition. So punta tayo sa animation muna. Then a simple animation, kahit anong animation na gusto nyo, pwede. But in this presentation, simple lang. I-fly in ko lang siya ng parang ganyan. Then after that, mamaya itutuloy ko sa gagawin natin sa 4. But kung gusto nyong dito lang, so punta tayo sa transition, then select the morph. Okay? So kung mapapansin nyo, kung isa slideshow ko siya, ganyan mangyayari, and lalabas na yung Makati City. Okay? So parang ganyan ang mangyayari. So kung gusto nyong ilabas naman itong C dito para maging city, pwede rin. So escape natin siya. So i-cut nyo lang ito at i-paste nyo lang. So parang nasa ibabaw. No? So pag inano natin slideshow, ganyan ang mangyayari. So may nakatago at ito naman nasa ibabaw. No? So ganun lang siya kadali. So for example, paano kung dalawang building naman or more? Okay, so dito mayroon akong more buildings. So dito kasi iisa lang yung building na pagtataguan. So dito gagawin kong dalawa. So kung mamimili kayo kung more than 2, okay lang, same process lang tayo. So ulitin ko lang, ang tatakpan natin, ang tatanggalan natin itong slide na ito, itong building na ito at saka itong building na ito. So i-duplicate natin siya ng isa para dito sa isang building at another duplicate para dito sa isang building. Okay, so punta muna ako sa una. So dito sa side, mapapansin nyo tatlo na ang magkakaparehas na duplicate natin. So punta ako sa una, tatanggalin muna natin to. So pwede nyo siyang i-zoom out para makita nyo yung details natin. Okay, so punta ulit tayo sa insert, then shape, and free form natin. Then dito sa baba, ilalagay ko siya dyan and i-reshape ko yung building natin. Okay, so hanggang dito lang para hindi lahat para lahat makuha, no? And it takes time. No, hindi naman kailangan perfect yung pag shape nyo. And doon sa baba, hanapin yung endpoint. Then after that, i-select nyo itong image, i-zoom out ko ulit. Ayan, so pansin nyo, nakaselect na itong image, then shift key para ma-select din itong isa. Then punta tayo sa shape format, merge shape, and intersect. So one image na tayo. So next, punta tayo sa image number 2. So punta tayo sa insert, same process ulit, shape, then ito, then after that, tanggalin natin itong nasa baba niya, no? I-shape lang natin siya para matanggal yung ma-intersect natin yung building na ito. Okay, so yan. Then after that, click natin, select image 1, then image yung object number 2, then shape format and intersect. So sa unang slide, ito yon. Sa pangalawang slide, ito lang building. Then balik tayo sa original image. So mag-i-insert na tayo ng text. So in this case, this is a this is a Manhattan, no? Sa Manhattan ito. So let's say New York City kasi siya. New York. Okay.
Then, resize natin siya. Let's say, dahil mahaba, sabihin natin 100 lang. Yan. Then, after that, dito natin siya ilagay. So, dagdagan pa natin. Sabihin natin 125. Para yan, lumaki siya. So, papasok yan doon sa loob. Okay, yung W papasok dito. So, dalhin na natin dito. Punta tayo dyan. Ikakat na natin ito at i-paste natin dito. So, kung papansin nyo, pumasok na tayo sa... Yun, pumasok na siya sa loob. So, next, kopyahin na lang natin tong text. Copy, duplicate lang natin siya. Then, this one will be city. No? So, dito natin ilalagay. And, gusto natin nakapasok yung city. No? Nakapasok yung city. Itong city sa loob, itong New York sa labas. Then, dagdagan pa natin siya ng text. Let's say Manhattan. Okay? So, let's say dyan yan. And si Manhattan dito sa kabila nakapasok si dyan. Then, punta tayo dun sa slide na isa. Kunin natin, cut natin yung image. Ipasok natin dito, paste. So, kung mapapansin nyo, gusto ko ito nasa harap. So, bring to front natin. Then, ito, i-cut ko lang siya at i-paste. No? Then, ito, let's say, send to front. So, ganyan ang mangyayari. So, kung mapapansin, New York City, Manhattan. So, lagyan natin siya ng animation. So, sinelect ko lang lahat siya. Punta ko sa animation. Simpleng animation ulit. Pero nasa sa inyo yan kung anong gusto nyo. Then, after that, punta tayo sa transition and select the morph ulit. Okay? Now, pagtanggalin na natin tong mga blank slide. So, right-click, delete, slide. And, tanggalin natin tong isa pa. Yan. So, dalawa na sila. So, ngayon, ang mangyayari is sa slideshow natin mula sa una. Tingnan natin kung paano siya sa slideshow. Yan. Pangalawa. Ganyan. So, kung mapapansin nyo, maganda ang effect natin. Maganda ang mapapaganda niya ang presentation in a simple way at napaka-basic at napakadaling gawin ng effects niya. At itong technique na to ay makakatulong sa ating lahat. Sa lahat ng mga nagpatapos ng video at nanood nitong video tutorial at laging sumusuporta sa channel ko, maraming salamat po. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman. At para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.